Ayan, hello po. Gusto ko lang mag-share ng Word of God. Hindi po ako pastora. Okay. I'm a Baptist and I want to share it through videos. Through video na kung makakapanood po, kung makakapanood nyo, sana watch nyo until the end. Okay. Pa-share ko lamang po sa John chapter 3, King James Version. Okay. Sabi ko rito, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Meron daw po isang tao na Pariseo na ang pangalan niya ay Nicodemus. Siya po ay naghahari sa mga Hudyo. So, pag sinabing ganyan, sabihin kilala siyang tao, mayaman, may kapangyarihan, hindi kapangyarihan na basta yung makapangyarihang tao na tawag doon, basta mayaman siyang tao, ma-influensya, ganon. So, sa verse 2, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Yung mga panahon kasi na to, si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit, yung mga bulag, napapakita niya na yung bibigyan niya ulit ng paningin yung mga bulag. So, miracles nga, ikaw ba naman nabulag ka na, makakakita ka pa. Lumpo, napapalakad. So, miracles. So, nung gabi na yon, siguro inabot na ang Panginoon ng gabi sa pagpapagaling, paggawa ng mga miracles. Lumapit sa kanya si Nicodemus. Sabi niya, Rabbi. Ang Rabbi po, ibig sabihin ko is guro. Sabi niya, alam namin na ikaw ay tagapagturo na mula sa Diyos. Kasi wala namang makakagawa ng mga bagay-bagay na to kung hindi nasa kanya ang Panginoon, kung wala ang Panginoon sa kanya. So, sumagot ang Panginoon sa kanya sa verse 3. Jesus said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi ng Panginoon, maliban na lang, sabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na lang ang tao ay may panganak muli, hindi niya masisilayan o makikita ang kaharian ng Diyos. So, sa verse 4, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Nagtaka siguro si Nicodemus nitong mga time na to. Can he enter the second time into his mother's womb and be born? So, nagtaka siya, paano maipapanganak muli ang taong matanda na, gaya ko? O, halimbawa, gaya ko, papasok ba ako sa sinapupunan muli ng aking ina para maipanganak muli pangalawang beses? Sumagot ulit ang Panginoon sa kanya sa verse 5, Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na lang ang tayo may panganak sa tubig, water na tinutukoy po rito sa salita ng Diyos, and of the Spirit, sa Espiritu, he cannot enter into the kingdom of God. So, hindi mo masisilayan ang kaharian ng Diyos maliban na ikaw ay maipanganak muli, paulit-ulit, born again. 6, That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. So, inulit-ulit ito ng Panginoon sa kanya na kailangan mo maipanganak muli. Siguro po tayo rin, nagtataka tayo, bakit kailangan natin maipanganak muli? Kasi unang po lahat ng tao ay makasalanan. So, kung makasalanan ang lahat ng tao, hindi naman tatanggapin ng Panginoon ang kasalanan sa langit. So, malinaw po yun na lahat ay nagkasala. Alam po natin yung kwento ni Adan at saka ni Eva. Kasala sila. So, minana po natin yun. So, lahat ng tao ay makasalanan. Sabi po yan sa Romans 3:10. Asahin ko po saglit sa Romans 3:10. Ayan, sabi rito, As it is written, there is none righteous, no, not one. So, nasusulat dito sa Biblia, sa salita ng Diyos, na walang matuwid, walang isa. So, kahit mayaman ka, kahit artista ka pa dyan, hindi ka matuwid. Kumbaga, lahat tayo makasalanan, nakakagawa ng kasalanan. Walang perfecto. At ang sabi niya sa Romans 3:23, For all have sinned, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, kung lahat tayo makasalanan,
hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. Kasi sabi sa Romans 6:23, sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is that merong kabayaran ang kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Hindi ito yung pag nakagawa ka ng kasalanan ngayon, mamamatay ka. Aksidente ka dyan, agad-agad. Kung gano'n, ang dami na sigurong patay. Diba? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Lahat naman kahit ako, may baby na ako. Once na lumaki siya, nagkasala siya, matik may kabayaran ng kasalanan. Pwedeng paluin mo siya. Ganun. So, eto, mayroong kabayaran ng kasalanan nating mga tao. Yun ang kamatayan. Ano yung kamatayan na yun? Yun yung second death na tatawag. Kamatayan sa lugar ng impyerno. Dalawa lang pong patutunguhan ng tao. It's either sa heaven, sa langit, or sa impyerno. Wala pong paradise na sinasabi. Meron man po siguro mga Old Testament. Pero, sa yun na yun, dalawa lang patutunguhan ng langit at impyerno. So, pero sabi sa Romans 3:23, for the wages of sin is death, but the gift of God, merong regalo yung Diyos, is eternal life through Jesus Christ our Lord. Through Jesus Christ our Lord. Merong regalo, handog ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, pag regalo, hindi mo pagbabayaran. Diba? Alangan, bibigyan kita na regalo, tapos babayaran mo, or masama sa loob ko. So, pag regalo, bibigay ko sa'yo kung tatanggapin mo o hindi, nasa iyo, basta ako bibigyan kita regalo. So, ganun yung handog ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Jesus Christ. Alam natin na si Jesus Christ, napako po siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Diyos, sinandog niya yung kanyang bugtong na anak para sa ating mga kasalanan. So, ano kailangan lang natin gawin? Sampalatayanan po natin yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Siya ay namatay, inilibing, at nabuhay. So, sabi po sa Hebrews 9:27, sabi po, babasahin ko lang. So, dito sa Hebrews 9:27, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Ayan. 9:27. Hindi ko pa nababas. Nakikita pala, pero nabas. And Hebrews 9:27, and that is it appointed unto man once to die. O, hindi siya makita. Yeah, but after this, the judgment. Ang tao po, mamamatay ng isang beses lang. So, kung mamamatay ka ng isang beses, pagkatapos po ng kamatayan, may kalakip po ito na paghuhukom. So, sabi po sa James 4:14, whereas you know not what shall be on tomorrow, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa bukas, kung anong merong bukas, di ba? But in James 4:14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? Ano ba yung magiging buhay mo bukas? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Ang buhay po ng tao, para pong singaw. Sa sinain, may tumulo, agad-agad din nawawala yung parang singaw niya, yung bula-bula. Ganun po kasi yung buhay ng tao, mabilis lang. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Wala po tayong karapatan na sabihin na matagal ka tao mabubuhay o wala. Hindi natin alam, kaya wala po tayong dapat maipagyabang na tatagal tayo ng ganito. Ang mahirap po, namumuhay tayo na masagana, namumuhay tayo na masarap, pero hindi pala natin alam, pagkatapos pala ng kamatayan, sa kaya tayo pupunta? Sa langit? Sa impyerno? Alam niyo ba sa hell, may uod na hindi namamatay, may apoy na hindi namamatay. Hindi po unfair ang Panginoon. Ngayon, lahat po tayo nabubuhay sa mundo. Kung bawat isa po sa atin nagkakasala, na okay lang magkasala, tas sa langit ka naman pala pupunta, napaka-unfair naman po siguro ng Diyos kung gano'n, diba? So, hindi po lahat. Kaya nga sabi sa Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord,
Ibig sabihin, hindi po lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makikita yung kaharian ng Diyos. Sabihin ko po, hindi po religious, pagiging religious, hindi po religion ang magiging way para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Hindi po yun ang way para ikaw ay makita mo yung kaharian ng Diyos. Kasi sabi po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. So, basahin ko lang po ulit. John 14:6. Ayan, sabi po dito, John 14:6. Jesus saith unto him, I am the way, ako ang daan, ang katotohanan, the truth, and the life. Ang buhay, no man cometh unto the Father, but by me. So, walang sino man ang makakarating makikita ng kaharian ng Diyos, maliban na lamang kung tatanggapin natin ang Panginoon sa ating puso, sampalatayanan natin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, na siya ay namatay, inilibing at nabuhay muli. Maliban na lang nagsampalatayanan natin siya, tanggapin natin sa puso natin, hindi po natin nakakapiling ang Panginoon sa langit, na once namatay tayo, hindi tayo sa langit pupunta kasi wala pang Kristo sa puso natin. Wala pa tayong hindi pa natin tinanggap ng Panginoon. Ulitin ko po, kahit na napaka-religious po ng isang tao, kahit gaano ka lumuluhod dyan, luhod ka ng luhod, simba ka ng simba every Sunday, kung wala ka namang Kristo sa puso, lahat po pwedeng sabihin natin, nagpananampalataya ako sa Diyos, naniniwala ako. Ang babaw lang po kasi ng meaning ng faith sa karamihan po sa atin. Ang ibig sabihin, pag sinabing pananampalataya, parang basta naniniwala ka, okay na. So, opo, totoo na basta naniniwala ka, pero kung naniniwala ka talaga sa Panginoon, dapat kaya nating i-apply yung sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay natin. Ako po, maraming hindi maniniwala. Pwedeng pagbabasihan yung attitude ko and the way I live, pero alam ko sa sarili ko na save ako, tinanggap ko ang Panginoon sa aking buhay bilang sariling Panginoon, tagapagligtas. Kasi po ayoko mapunta ng hell, kasi anytime po pwedeng dumating ang kamatayan. Concerned din po ako sa family ko, sa mga kapatid ko, sa daddy ko. Siyempre, sino nga pong gugustuhin na ang pamilya mo pumunta ng impyerno? Diba? Pero dapat po sana makita po natin yung sinasabi sa Bible na hindi po makikita ang kaharian ng Diyos maliban na ikaw na panganak muli, born again. Sabihin po ito, yung spirito natin, yung mapanganak tayo sa salita ng Diyos, tanggapin natin siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Pag nagawa po natin yun ng mayroong pananampalataya, 100% po sa langit po tayo pupunta once dumating sa atin ang kamatayan. Hindi po natin alam kung kailan darating ang kamatayan. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi po unfair ang Panginoon. Mahal niya po tayo. Kaya nga po kahit nung makasalanan pa lang tayo, sabi nga sa Romans 5:8, that God commended His life while we were yet sinners. Diba? Sabi po sa Romans, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pagka makasalanan tayo noon, pero namatay ang Panginoon para sa atin. So, madali lang naman po yung regalo na buhay na walang hanggan, yung eternal life. Kung tatanggapin po ninyo yun, matik sa langit po ang punta nyo. Pero kung i-re-check nyo ang Panginoon, magmamatigas kayo. Huwag po kayong mag-assume sa sarili nyo na pag namatay kayo sa langit kayo pupunta. Na kesyo mabait kayo, nagsisimba kayo, magawa kayo ng mabuti, hindi po sa paggawa ng mabuti. Sabi po sa Ephesians 2:8 and 9,
For by grace are ye saved. Sa biyaya po ng Panginoon naligtas ang tao. Hindi po sa sarili natin. Bago po tayo matapos, basahin ko lamang po. Ephesians 2:8-9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Regalo po ng Diyos yung pagkakaligtas natin kung tatanggapin natin ang Panginoon. Regalo po yun, hindi mo sariling gawa. So, wala kang pagmamayabang. Wala tayong pagmamayabang na, ay, ligtas ako kasi ganito ginawa ko. Ay, sa langit ako pupunta kasi ganito yung ginawa ko. Hindi po. Kasi, ulitin ko po, ang tao na makasalanan, kung tatanggapin mo sa sarili mo na makasalanan ka, sampalatayanan mo yung Panginoon, sampalatayanan mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo na namatay siya, hindi nabuhay muli para sa atin. Tanggapin mo yung Panginoon, yun talaga yung best. Tatanggapin mo yung Panginoon sa puso mo, papapasukan mo siya sa puso mo. Once tinanggap mo siya, meron kang mararamdaman ng kakaibang joy na gagaan yung pakiramdam mo. So, yun po ang gusto kong i-share, na hindi lahat ng tao ay sa langit ang pupunta. O po, lahat ng tao makasalanan. Kaya lahat po ng tao matik hell lang punta, pero mahal tayo ng Diyos Kaya binigay niya po ang kanyang buntong na anak na si Jesus Christ para sa atin. So tayo, may regalong handog, tanggapin lang natin regalo na handog sa atin. Huwag na po tayong magmatigas, huwag nating tingnan yung mali ng mga na porket may nakita kang mali sa isang church, sabihin mo na ay hindi, sabi na, kasi po meron gano'n diba? Sabihin na nagtuturo ng ganyan pero gumagawa naman ang kasalanan. Huwag mo titingnan yung kasalanan kung mga nakikita mong pangit sa mga nag-church. Diba? Ang tingnan mo yung salita ng Diyos. Kasi, ikaw ang magdadala nun yung sarili mo. Kung gusto mo namang pagkatapos ng kamatayan, nag-suffer ka sa impyerno, kasi yan, choice mo yan. Diba? Pero hindi mo masisisi ang Panginoon dahil ang Panginoon, habang nabubuhay tayo, ginagawa na gumagamit na siya ng mga tao para ma-share yung kanyang salita, yung katotohanan. Pero kung i-reject pa natin yan, hindi po kasalanan ng Panginoon yun. Nasa atin na po yun. Kaya ulitin ko po, kailangan po nating ma-born again, maipanganak muli sa Espiritu. Tanggapin natin ang Panginoon Diyos, kay Jesus Christ sa ating puso, sampalatayanan natin ginawa niya sa krus, na siya ay namatay, inilibing at nabuhay muli. Magkakaroon na po tayo ng eternal life. Buhay na walang hanggan sa langit. Kapag po namatay tayo, dating man tayo ng kamatayan, hindi po tayo takot. Kasi alam natin sa langit po ang punta natin. So, yun lamang po aking share ngayon. Sa mga sunod pa, share ko naman yung after you got saved. Yan, naman po yung next. So, salamat po sa mga makikinig, makapanood. Yan. Parang may mali man siguro sa nasabi ko, basahin niyo po yung sa Bible po, tama. Okay, so thank you again. Ye must be born again. Kailangan po nating maipanganak muli dahil hindi po natin makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi po tayo naipanganak muli sa Espiritu. Kung hindi ka po saved, hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ sa buhay mo, hindi ka po talaga pupunta ng langit once na matay ka. So, yun lamang po. Salamat.